Sa kanan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Unang istasyon, pinatulan si Jesus ng kamatayan. Sinasamba ka namin ng Kristo at pinapupurihan. Si Jesus ay natulan ng kamatayan dahil sa pagiging matapat sa kanyang misyon. Sapagkat ipinahayag niya ang paghahari ng Diyos na walang nangangapi at tinaapi. Kinandina siya ng mga kinatawan ng simbahan at pamuluhan ng pamahalaan. Sa pagkaramdam na sila ay hinusgahan ni Jesus, nais ni Jesus na siya ay ang pinakahuling biktima ng pagdudumi ng tao sa kanyang kapwa. Alalahanin natin na ang lahat ng mga taong hinatulan ng ating lipunan ng kamatayan o sa isang di makatamang pamumuhay. Panalangin. Ama, huwag mo ninyong hayaan ang aming pamayanan na pangyarihan ng tumatod sa iyo, anak. At nagtataguhin ng pangapian paningin sa mga anak mo. Pagkaloob mo ninyo sa amin ang isang dakilang pananampalataya. Pagpunta namin si Jesus sa kanyang inimiting daigdig, napakaharian ng iyong mahabagi pagmamahal. Hinihiling ko namin ito sa pamagitan ng Kristo ng aming Panginoon. Kalawang istasyon, pinasal ng Jesus. Sinasambahan namin ang gusto na pinupurihan. Sa pagkat sa iyo walay nakatapos sa sinasasal buhat sa Jesus, dulo ng mga pinili at pangingin ng kanyang paghihiras sa unang Pilipinas sinuot sa kanyang buhay. Talagang walang hanggan ang nagagawa pagkabulan ng tao sa pagkahiran. Hindi masukat ang nakunan pag-abuso ng kapangyarihan. Subalit sa krus, matatagpuan ang sagisag ng pagkakaisa sa atin ng pag-ibig ng Jesus. Isipin natin ang mga taong lubang mahihirapan sa mga mabigat at di makatarong kasanin sa kanilang buhay. Kasama ni Jesus, tayo rin dapat mag-isa sa kanila. Panalangin. Ama, alam ko ninyo na ang pagkarihan ng Jesus sa daigdig, kaya lamang hindi na maaawagihan. Ang Ikatlong istasyon, nabuwal si Jesus sa unang pagkakataon. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Nakadama si Jesus ng takot, natigib ng kalungkutan at hapis ng mapagtanto niya ang mangyayari sa kanya. Binigo siya ng kanyang mga disipulo at nakatulog sila. Naramdaman niyang siya ay pinabayaan, kasama ng mga napabayaan at mga biktima ng pang-aapi. Alalahanin natin ang lahat ng mga taong napabayaan, kinalimutan, nag-iisa, at walang magawa dahil wala silang matagpuang pagkakaisa o tulong kahit saan. Hinihiling sa atin ni Jesus ngayon na manindigan para sa mga nahihirapan. Panalangin. Nilikha mo kami magkakapatid, subalit ang lungkot, pagpapabaya at kawalan ng pagkakaisa ang naghahatid sa amin sa kamatayan. Dahil sa inyong anak na naranasan ng hapis, dulot ng pagtataknil sa Kanya, hinihiling namin na puspusin mo ng pag-ibig ang ating mga puso. Sa pamamagitan ni Jesus Cristo, aming Panginoon. Sa lubong ni Jesus ang Kanyang anak. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinupupurihan. Sapagkat sa iyo walang na iligtasan sa himala. Nang masalubong ng paningin ni Maria ang mga mata ni Jesus, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Dito naunawaan ni Maria ang misteryo ng pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng krus lamang, makikilala natin kung sino siya. Isaisip natin ang mga nanay at tatay na walang magawa habang pinagmamasdan na iyong pagdurusa ng kanilang mga anak. Sana'y matagpuan nila ang pag-asa kay Maria. Amen. Panalangin, Ama, biyayaan ninyo kami sa grasya ng Jesus sa pananampalataya kaya niya. Bigyan po ninyo ng kaluwagan at utak ng kalooban ng mga nagdaranas ng hirap para sa kanilang mga anak at walang kayang gawin sa ikabulutan sa ngalan ng Jesus Kristo na iyong anak. Ikalimang
si Simon na napasani ng cross. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinupurihan, sapagkat sa iyo banal na cross niligtas ng sanlibutan, upang hindi bawian ng buhay si Jesus sa daan pa lamang. Ang tasa ng kawal ang sinumang unang makita nila sa pansinin ng cross. Si Jesus at si Simon ay sinusumbulon ng mga taong inalipin ng kapangyarihan. Nilapitan ba lamang si Simon sa kanyang pagkakaisa sa paghihirap ni Jesus? Buhusang loob na ginagawa niya ito. Iniisip ni Simon na pagpapasan niya ng krus na isang hinatulan o kinundin ng tao. Tumulong po siya sa Diyos. Balikatan tingin natin ang panahon na hinihingi ng mga kapatid natin ang ating tulong na pansinin ang kanilang krus. Ano ang maging tugon natin sa kanila? Panalangin. Ama, ay nais mo sa amin, lahat ay maging malaya. Huwag po ninyo ng tao at ng kapanalang sa pamamagitan ng taas. Kayayain po ninyo kami sa pangyarihan. Gawin po ninyo kaming kaibigan at paglingkod sa ngalan ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Ika-6 na istasyon, pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinupurihan, sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ang pagpapahid ng isang duguang mukha ng Diyos at isang matapang na babae ang siyang gumawa nito. Ang naiwang larawan ang siyang pinakamabisang daan upang makita ang mukha ng Diyos dito sa mundo. Sa mamumukhang napinsala ng sobrang pighati, pagsasamantala at kawalan ng karunungan, atin makikita ang pinakamagandang larawan ng buong may kapal. Kaya ba natin, katulad ni Veronica, na salungatin ang lahat ng mga hadlang at mga baluktot na paniniwala upang pahiran ang mga duguang mukha ng mga nagbabata ng hirap? Panalangin. Ama, ipagkaloob ninyo sa amin ang isang pusong wagas upang matuklasan at maipahiran ang Gawin po ninyo ang sisamahan kanyang susunod sa pamamagitan ni Kristo Jesus, aming Panginoon. Ika-7 istasyon, the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nabuwal si Jesus sa ikalawang pagkakataon. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinupurihan, sapagkat sa iyong madalang Diyos ang ligtas ang sanlibutan. Madama ni Jesus na pinabayaan na siya ng lahat at napapaligiran ng kapangyarihan ng kasamaan. Kaya dumulog siya sa Ama. Hindi niya matanto ang kahihinatnan ng ipinahayag niyang paghahari ng Diyos. Ang pangitain ng kamatayan, ang madalas na bumabagabag sa mga taong malabo, ang pagtingi sa kanilang kinabukasan. Kasama ni Jesus ang mga taong nabigo at walang nakikitang katugunan sa kanilang pagkagutom sa katarungan. Kailangan nating makaisa sa kanila kung ibig nating makasama si Jesus. Patuloy nating ituon ang pag-asa sa Ama gaya ni Jesus sa kanila. Panamanan ng Gethsemane upang matutunan natin ang kalahati sa mga kasakit at dalamhati ng lahat ng mga sugatan at nabuwal sa dibdib nito. Hanggang masukat ang kalooban mo ng pag-ibig at buhay sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Ikawalong istasyon, nagsalita si Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Sige na. Sinasamba ka namin ang Kristo at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na O
Umiiyak ang mga kababaihan ng Jerusalem sa harapan ng bilanggong hinatulad ng kamatayan si Jesus. Subalit, hiniling ni Jesus na ibaling nila ang pagtingin sa kanilang mga sarili. Ang kamatayan ni Jesus ay gawa ng isang lipunang nakapingid ang pinto sa mga biyaya ng Diyos. Itinakwil ang salita ng kaligtasang dala ni Jesus. Ang kanyang mga salita sa mga kababaihan ay minsan naging isang banta at panawagan ng pagbabalik loob. Banta sapagkat ang sinumang tumanggi sa grasya ng may kapal ay naghahanap ng sariling kamatayan. Isang panawagan sa pagbabalik loob dahil hindi imposible ang pagbabago, ang pagtanggap sa salita ng Diyos, pagsasabuhay nito at pakikiisa sa pagpupunyaging itatag ang paghahari ng Diyos sa daigdigan. Manalangin ta. Buksan po ninyo ang aming puso, Ama, sa iyong mga salita, upang lumaya kami sa aming pagmamakasarili. Matutunan sana namin mabuhay sa pagiging makikiisa sa lahat ng aming mga kapatid sa buong sangkatauhan, sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Kasiyam na istasyon. Sa ikatlong pagkakataon, nabuwal uli si Jesus. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinupupurihan. Sabagat sa iyo na krus ay naligtas na sa ilibutan. Nahalo ang dugo ni Jesus sa lupang napakaraming dugo, inihain ng mga walang sala mula noon hanggang sa kasalukuyan. Mahalaga sa Diyos ang dugong inihain ng mga walang sala. Ito ang dugo na likha ng sala ng tao na marugdog niyang pagnanasa na maging Diyos. Alipin ng pagkamakasarili at mamamatay tao ng sariling kapatid. Huwag tayong palinlang, nababahala ang poong may kapal sa mga inosenteng dugo. Kaya ang isang anghel ang dumating upang palingain si Jesus. Ito, mga duguan, ay bubuhayin muli. Ang lupang dinilig ng dugo ay mamumukadkad muli ng isang bagong buhay. Ang bawat nilalang na nag-alay ng dugo ay pagkakalooban ng anghel at siya'y bubuhayin muli. Panalangin. Sumigaw o ang dugong tumalo mula sa Jesus at sa marami namin mga kapatid. Sinasama namin marinaway walang sinuman ang makabatang ang dugong sa mga kapatid. At huwag kong hayaang sumasabatay sa mga kahirapan. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Pag hinubaran mo ang damit ang isang tao sa harap ng publiko, katumbas ito ng pagyurak ng kanyang pagkatao at pag-alis ng kanyang dangal bilang tao. At ito ang ginawa nila kay Jesus. Patuloy pa rin itong ginagawa sa mga taong pinagkakaitan ng lahat ng nararapat sa kanila. At pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga sakim at kurakot, kundi kay Jesus na pinagkaitan din ng lahat. Buo ang pagtitiwala ni Jesus sa kanyang Ama, na sa kanyang panig ang Diyos, kaya dapat magtiwala kay Jesus at sa mga pinagkaitan. Yaong walang mawawala sa kanila, may karapatang umasa sa Panginoon. Mula sa kanila, itatag ng Diyos ang isang bagong sambayanan, panalangin. Nakikita namin sa inyong anak na pinagkaitan ang mahihirap. O mga lukhar ko sa daigdig, sa mata ko ng pagbabago, nuubin ninyo sila magkaroon ng puso mapaglahan, mapagmahal, pinakatali sa mga matagal na bagay. Turuan ninyo kami magbahagi sa kalan ng pagkakaisa, o sa may pagkakaya o ari-arian sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Kalabing isang istasyon, pinako si Jesus sa krus. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus ay ligtas ang sanlibutan. Ipinako ang mga kamay at paa ni Jesus. Nais nilang dumaloy ang mas maraming dugo upang madali siyang mamatay. Sadya nilang ginagawa ang ganito. Madali nilang maililigpit si Jesus na manunulsol. Subalit si Jesus ay mas malakas sa kanyang kahinaan kaysa sa mga naghatol sa kanya.
maipagdarasal niya ang mga nagpahirap sa kanya. Hindi ibig sabihin na pinawawalang sala sila, kundi inihiniin ang kailang kaibangan at kasalanan. Kaya inihiniin sila ng kapatawaran. Ito ang tagumpay ng isang pinahihirapan sa mga nagpapahirap sa kanya. Tagumpay din ito ng pagmamahal at habag. Panalangin. Ama, Ang ginawa sa inyong anak, at marami din sa inyong mga anak. At marami din sa inyong mga anak ang pinahihirapan sa iba't ibang pamamaraan. Ang aming pusong puspos ng pighati ay dumadalangin para sa mga biktima ng matinding pasakit at sa mga gumawa nito. Pagkasunduin mo sila at naway mahinto na sa mundong ito ang anumang pananakit sa kapwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Si Jesus na taga Nazaret, ang dakilang propeta na nagpahayag tungkol sa bagong buhay at paghahari ng Diyos ay pinatay sa labas ng lungsod. Siya ay tinakwil ng lipunan, ng relihiyon at ng buhay. Sa pagkakataong ito, pinakikilala si Jesus ang kanyang ganap na katapatan, sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanyang pinaniniwalaan at mga pinahayag. Namatay siyang lubos ang pagtitiwala sa kanyang Ama, ang Diyos ng pag-ibig at mas makapangyarihan kaysa mga kumitil ng kanyang buhay. Tayong mga tagasunod ni Jesus ay hindi dapat mawalan ng pag-asa. Patuloy nating hanapin ang bukal ng pag-asa sa krus ni Jesus. Tayo mga alagad na isang taong napako sa krus, katulad ni Jesus, sikapin natin makilala siya at sa ating paglilingkod kahit hanggang kamatayan, tungo sa pag-aangkin ng sanlibutan ng isang bagong buhay. Panalangin. Naniniwala po kami, O Ama, na si Jesus na pinako sa krus ay iyong anak at tagapagligtas. Sa pamamagitan niya, alam niya na ang iyong lahat ay ang pag-ibig na nagtitis kasama ng mga nagmumusa. Kasama ni Jesus na namin nagigtog galing laban sa hati na siyang dahilan ng pagsusa. Sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Tatlong estasyon, si Jesus ay binaba mula sa cross. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Tinanggap ng ina ni Jesus sa kanyang mga bisig ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Inilagak niya ang buong pagtitiwala sa Diyos na mula sa patay na laman ang may kapal ay lilikha muli ng bagong buhay. Si Maria ay magsisilang uli ng isang bagong buhay sa hirap at pag-asa. Ang sambayanan ni Kristo, kagaya ni Maria, kailangan tanggapin ang lahat ng tao, lalo na yung mga nagdurusa dahil sa isang dakilang adhikain. Inaanyayahan sila nitong sambayanan sa isang bagong buhay. Ang kanilang pagtitiis kapag nagsasabuhay ng pagkakaisa at pananampalataya ay nagiging daan tungo sa isang bagong sambayanan ng Diyos. Panalangin. Binigyan niyo ang Basbasan po ninyo kami ng pananampalatayang kagaya kay Maria na handang tanggapin sa simbahan ang lahat ng mga nilalang na nagtitiis ng hirap. Umusbong lamang ang isang bagong angkan kung saan lahat ay magkakapatid sa iyong ngalan. Aming Ama, sa pamamagitan ni Jesus, aming Panginoon. Ikalabing-apat na istasyon, inilibing si Jesus. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus, ang libingan ang pinakasukdulang kalungkutan. Ang patay ay ganap na nag-iisa. Ang paniniwala ng mga pumatay kay Jesus na kapag nailibig na nila ang katawan nito, mabubura sa isipan ng madla ang alaala ni Jesus. Subalit ang libingan ni Jesus na nasa halamanan ay dambana ng buhay na siyang naging bukal ng bagong buhay ni Jesus. Si Jesus ang magiging binhi na kapag ibinaon sa lupa, tutubo ito at mamumukadkad. Ang buhay niya ay nasa kamay ng Diyos. Ganon din ang lakat ng mga nangawalan ng buhay at mga pinatay. Hindi pinababayaan ng Ama ang kanyang mga anak. Panalangin. Ama, ang ginawa mong pagdaraanan tungo sa bagong buhay ang libingan ni Jesus. Hayaan ninyong tanggapin ng lupa
ng mapayapa ang mga yumao. Halinaway magbunga ito ng pag-asa at buhay para sa iyong sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Our Father in heaven, Ayong sinamahan, sinatagpo, Panginoon. Mula sa umpisa hanggang kami, Panginoon, ay yung pinagtipon sa dakong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na pahiram po sa amin. Salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay narito upang malakaran namin, Panginoon, ang lahat ng iyong pinaanan. Kung tayo, Panginoon, ay nagbata ng hirap, ng pasakit, nag-alay ng iyong buhay dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. Napakalaking biyaya ito, Panginoon, sa aming buhay na maranasan namin, Panginoon, sa araw na ito. Sa muling pagkakataon, Panginoon, maraming salamat po sa ikasyam na kami po, Panginoon, ay pinagtatagpo mo ng mga kuyunon kasama ng aming mga kaibigan, Panginoon. Salamat po, ang iyong biyaya ay higit sa sapat. Ang iyong katapatan, Panginoon, sa amin. Ikaw ang Diyos na aming nakilala, na aming sinasamba sa aming buhay, na si Jesus. Panginoon, ikaw ang bugtong ng anak ng aming Diyos na tagapaglikha. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng biyaya. Karapat dapat po namin kayong sambahin, purihin, dahil hindi po sapat ang aming pasasalamat, hindi po sapat ang araw na ito aming ibinigay sa iyo na oras upang kami, Panginoon, ay magpasalamat sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, bago kami maghiwa-hiwalay, linisin mo po kami sa anumang uri ng kasalanan, Panginoon. Hindi po kami kalugod-lugod sa iyo, hindi po kami karapat-dapat na tumawag ama ko. Pero dahil sa iyong habag, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, kami po yung niyayakap sa kabila ng aming karumihan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, saliksikin po ang aming buong pagkatao, ang aming puso, ang aming espiritu. Lalabas po kami sa dakong ito, Panginoon, nagdala-dala po namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong habag, ang iyong pangako, na kami po yung pagpapalain. Panginoon, sa mga oras na ito, tinataas po namin lahat ng aming mga kahilingan. Pati po po, Panginoon, ang bawat isa ay may espesyal. Hindi po namin masabing isa-isa. Kita po po, Panginoon, ang mga burden ng bawat isa na narito sa aming mga pamilya, sa aming mga trabaho. Ano man po ang aming mga dreams sa aming buhay. Panginoon, samahan po ito ng himala, tanda at kababalaghan. Ikaw ang Diyos na mangangako sa amin na anuman ang aming hingin sa iyo ay yung pagkakaloob. Panginoon, sa lahat po na may karamdaman, lalo na, Panginoon, si Berhel Pilatore, Panginoon, na ngayon ay nasa kumatos. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na manggagamot, Panginoon, in Jesus' name. Abutin mo siya, Panginoon, saaman mo siya sa oras na ito, sa hospital o sa bahay, Panginoon, sa kanyang higaan, pagpalain mo siya, Panginoon. Itas mo ang kanyang buong pagkatao. We claim, O Lord, your healing and deliverance right now, your miracle. Panginoon, sa lahat po ng may karamdaman, yung tita ng aming kapatid na narito, Panginoon, yung breast cancer. Panginoon, naman po kanyang nararamdaman ng mga kirot sa kanyang buong pagkatao, sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang katawan. I-restore mo ito. Complete healing, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hindi namin siya kilala, pero kilala niyo po siya. At kita niyo po, Panginoon, ang hirap na kanyang dinaranan. We claim, O Lord, bigyan mo siya ng strength. Ikaw ang kilala niya sa kanyang buhay. At Panginoon, si Ate Ason na ngayon may karamdaman, pero narito siya. Maraming salamat po, Panginoon.
At kami po na narito na nagtatrabaho sa Israel. Panginoon, sa araw-araw, nakikita niyo po ang mga hirap sa aming mga trabaho. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan. Panginoon, nilayo mo po kami sa anumang uri ng karamdaman. In the name of Jesus. Panginoon, nilayo mo po sa amin ang mga karamdamang cancer, tumor. Panginoon, huwag niyo po mahayaan ang bawat isa sa amin na narito ay magkaroon ng karamdaman, Panginoon, dahil marami po kami mga kababayan na narito, malakas, pero mababalitaan po namin, Panginoon, ay nagkakaroon ng karamdaman. Kaya sa oras na ito, balutin mo po kami ng iyong precious blood na wala sa amin magkakaroon ng karamdaman, Panginoon. At uuwi po kami ng Pilipinas na malusog, dala po namin, Panginoon, ang tagumpay na maibabahagi po namin sa aming mga mahal sa buhay. I-bless mo po ang aming mga finances, Panginoon, ang mga negosyo na tinatayo ng aming mga kasamahan, kaming lahat po na narito, lahat po ng mga may anak, Panginoon, ng mga pinag-aaral. I-bless mo po, Panginoon, ang mga batang ito sa bawat pera, Panginoon, na biyaya na ipinapadala ng bawat isa sa amin. Ingatan mo po ito, Panginoon. I-overflow niyo po, Panginoon, ang blessing sa bawat isa sa amin. At i-bless niyo po, Panginoon, ang aming mga employer, ang mga visa namin, Panginoon, na patuloy po kami manatili dito sa lugar mo na legal at nandoon ang iyong protection, O God. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At Panginoon, anuman po ang pang-iba mga prayers dito, kita mo po ito, i-bless mo po, Panginoon. At sa lahat po ng aming mga kasamahan mula pa po sa umpisa, salamat po sa paalala, mula pa po sa unang kami taon na pinagtagpo mo hanggang ngayon, yung mga estudyante, Panginoon, na nakasama namin, na dinala niyo po dito, saan po sila ngayon sa mga oras na ito, bigyan niyo po sila ng kabuhayan, kanilang mga trabaho, Panginoon. At sa aming mga kasamahan na nag-for good na, lumipat na sa ibang lugar na nakasama namin sa Kuyonon, sa Israel and Friends, Tinakulo. Alam po namin, Panginoon, kasama namin po sila sa aming prayers. At sa aming paghihiwa-hiwalay, Panginoon, patuloy mo po kami i-bless, ang aming pagsasaluhan ng mga biyaya mo, pagkain, i-bless mo po ito, Panginoon. At i-bless mo po, O Lord, ang lahat ng mga uuwi sa Tel Aviv, sa Rishon, at kami mga maiiwan dito sa Jerusalem. Makarating po kami ng ligtas sa aming mga tahanan. At pagpalain mo, Panginoon, ang channel ng blessing ng aming ikinabubuhay dito sa Israel, ang aming mga employer. Ang lahat ng nahihirapan sa trabaho, Panginoon, i-bless mo po kami, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito, ibinabalik po namin sa iyo ang walang hanggang pasasalamat at sa mga darating pagpanahon, Panginoon, kung kalooban niyo po kami ay magpapatuloy, mangyari po ang iyong kalooban. Kaya lahat ng ito, Panginoon, ay ibinabalik namin sa iyong matamis na pangalan na si Jesus, kasama ng iyong, with the intercessor of Mama Mary. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen.